Alright? So, my topic tonight is Manual 4.0. This is not an official topic of I Am Worldwide, no? So, medyo ni-revise lang natin ito to modern era, to modern days. Kasi ang panahon nagbabago. Kailangan yung mga pamamaraan natin nagbabago din. Nakaka-adapt tayo. Importante ang mag-adapt pero never forget the basics. Okay? So, bakit nakalagay dito what to do after joining? How to start the business right? So, disclaimer, ngayon pa lang sinasabi ko na to all business leaders, to all dream team leaders na nandito po ngayon, hindi sapat na papayin ka lang ng papayin. Hindi sapat na puro presentation ka lang. Kasi what's next after that? Kailangan meron tayong structure. Kailangan meron tayong sinusundan. Kailangan meron tayong series of trainings na maituturo dun sa mga taong nag-join sa business natin. Kasi kapag puro presentation lang ang gagawin natin, magsasawa yung mga tao. Hindi nila alam yung next na gagawin. Baka hindi yan maka-invite kasi kulang sa set of skills. Hindi nila alam ano yung gagawin talaga after. So, andito ang Manual 4.0 revised by Mentor Kinix para may guide tayo. Okay? So, pag sinabing guide, yan yung dapat mong sundan para hindi ka magkamali. Para alam mo kung ano yung tamang gagawin. Para hindi masira yung takbo ng business mo. So, welcome to Manual 4.0. I'm sure you are excited kasi kahit ako na-excite akong i-training siya. Ibagsak siya. Okay? So, ano yung number one mindset na kailangan meron ka kapag ikaw nagsisimula? Or kahit nakapagsimula ka na, ilang buwan ka na, ilang taon ka na, ano ba yung talagang dapat na mindset na meron tayo dito sa negosyo? Lalo na kung medyo hirap kang gawin yung business. Number one mindset is, huwag kang magmadaling kumita. Bagkus ay magmadali kang matuto. Dahil kapag ikaw natuto, mas madali kang kikita. Okay? So, here's the number one problem. I just want to share it with you. Sa experience ko sa network marketing, marami akong taong nakitang umasenso, naging successful, pero mas marami akong nakitang lumagapak, nag-fail, nag-quit. Hindi natupad yung mga pangarap. Bakit? So basically, once they join the business, ang ginagawa nila is benta agad ng benta, invite agad ng invite. Kaso mali yung mga way nila kung paano sila magbenta, paano sila mag-invite ng tao. Kaya wala silang nagiging benta at wala silang nai-invite. So basically, babagsak siya sa foundation, sa training. Meron ba tong tamang training? Kargado ba to ng right information? Kargado ba to ng right set of skills? Baka naman hindi, kaya nagfe-fail. Kaya nahihirapan kasi wala siyang alam. Kaya yun yung sinasabi ko na hindi sapat na puro presentations lang tayo. Kailangan skilled enough tayong lahat para magawa natin ng tama yung negosyong pinasok natin. Very important yung matuto kasi dyan talaga mas magiging smooth yung operation ng business na ginagawa natin. So again, huwag kang magmamadaling kumita, magmadali kang matuto. Okay ba yon? So type 1 ka naman dyan if okay sa'yo yung ganon, na magmamadali kang matuto. Kasi if mag-i-invest ka, ayan, thank you so much yung mga nag-type 1. Let's say pumasok ka, bago ka, o gusto mong mag-restart, gusto mo na fresh start, new beginnings. Suggestion ko, 1 month. 1 month. Train. Kasi sa trabaho, kahit na kakagraduate mo, mag-apply ka, hindi ka naman agad pagtatrabahuhin ng main task mo eh. Iti-training ka pa nung company na yon para magawa mo yung mga kailangan mong gawin para maging effective ka. But the problem there is, ang yumayaman yung may-ari ng kumpanya. Tayo, fix lang yung income natin. Pero dito sa I Am Worldwide, mag-invest ka ng oras, mag-training, mag-invest ka. Grabe yung pwedeng mong ma-achieve. Dito ang maganda ang pinapayaman mo sarili mo. Ginagamit mo yung oras mo para payamanin yung sarili mo. Na in the end, ang magbe-benefit ikaw at ang buong pamilya mo. Yun yung maganda. So, wag kang
mapapagod mag-invest na matuto. Makinig, mag-train, 'di ba? Sa mga gantong klase ng trainings. Alright? So, dito sa I Am Worldwide, hindi mo kailangan maging magaling agad para makapagsimula ka. Kailangan mo lang mag-decide na magsimula para maging magaling ka. Alright? So, yung pagsisimula, nasimulan mo na yan. Kaya nga nandito ka eh. Pero ang ibig sabihin natin dito is yung magsimula kang matuto talaga. Magsimula kang mag-training para pag may mga taong naniwala, nagtiwala sa'yo, kaya mo silang turuan, mapa-flow, maka-build ng malaking organization na ang mga leaders talaga namang independent, kaya nilang gawin yung business kasi magaling sila. Alright? Now, hindi ka magte-training para sa sarili mo. I want you to remember na magte-training ka para dun sa mga taong maniniwala at naniwala na sa iyo para matulungan mo silang mabuti. Okay? So, number one, sa personal development na kailangan nating ma-achieve or kailangan nating gawin is to empty our cups. Okay? Maaring may alam ka na sa sales, maaring nag-networking ka na, maaring magaling ka talagang magbenta, maaring magaling ka sa trabaho mo, maaring top-notcher ka sa school mo, maaring professional yung trabaho mo, na talagang may degree, may pride, mentor. Pag nag-join ka sa I Am Worldwide, tapon mo muna. Tapon mo muna yung laman ng baso mo. Tapon mo muna lahat ng alam mo. Kasi believe me or not, maraming pamamaraan na dapat gawin ang isang distributor na naaayon sa mga trainings natin para maging effective ka. Meron akong isang example. Meron akong relative. Okay? Meron akong relative na sobrang galing niya talaga. Sobrang galing niya when it comes to sales. So, magaling siya sa field niya sa sales. Pero nung nag-join siya sa I Am Worldwide, ni isang produkto wala siyang nabenta. Oo. Ni isang invite wala siyang napa-join. Why? Basically, hindi niya pinakinggan yung mga tinitraining kasi ang feeling niya, alam ko na yan. Yan yung ibig sabihin ng acne o yung AKNY. Alam ko na yan. So, the moment na ikaw bilang distributor, sinabi mo na yung part na yan, yung alam ko na yan, that will be the time of your downfall. Mahihirapan ka talagang gawin yung negosyo pag hindi ka willing mag-empty cup. Kami ni Mentor Shane, this is our second company, I Am Worldwide. Kahit na may alam kami, kahit na nag-achieve na kami before, sa dati naming company, nung nag-join kami sa I Am Worldwide, nag-total submission kami kay Mentor Pitch. Talagang lahat ng alam namin, iniwan namin, binitawan namin, kinalimutan namin kasi sabi namin dito sa I Am Worldwide, siya yung successful. Kaya dapat makinig lang kami sa kanya. Pag empty cup ka, ang maganda dyan, lahat ng ibigay na information sa'yo, isalin na skills sa'yo, marireceive mo. Kumpara kapag hindi ka nag-empty cup, kahit salinan ka ng mentor, ng mga trainings, 'di ba, sa mga offices nila press o ng mga top mentors natin, masasayang, aapaw, matatapon lang. Kaya kailangan tayo mag-empty cup. Kahit sa ang field, kahit sa ang bagay, kapag nagsisimula, always be willing to learn. Kasi diyan nagkakaroon ng malaking problema na ito pa ang malala, ito pa ang masakit. Dahil acne, yung isang distributor, pag may nag-join sa kanya, hindi niya rin masasalinan ng tamang information, system, culture, kasi sa kanya pa lang nabablock na. Sa atin pa lang nabablock na natin. Kaya para maipasa talaga yung tamang wisdom, skills, information, and culture sa atin ng I Am Worldwide, kailangan hindi tayo maging acne. We need to always empty our cup. Kasi ang alam natin, limited lang yan. Kaya kailangan continuous yung ating learning, pagpapamentoring, yung ating mga natututunan, para continuous din yung pag-grow ng grupo natin. Kasi kapag acne tayo, ang mabibuild nating leaders, puro acne rin. 'Di ba? Yung attitude. Kung acne tayo, hindi na natin siya mapapagrow. Kung sino lang yung mga nandyan, hanggang doon na lang. Baka mabawasan pa. Why? Kasi nga, ang laging sinasabi, alam ko na yan. Again, always empty your cup. Kahit paano yung narating mo sa labas. Kalimutan mo yan, mag-empty cup ka, mas mabilis yung magiging resulta mo dito sa IAM.
Pag may mga ideas na pinapasa sa'yo, pakinggan mo, unawain mo. Kasi lahat yan makakatulong para sa'yo. I want you to remember na lahat ng tinuturo dito sa IAM, hindi siya imbento lang. Lahat yan ay galing sa experience, galing sa mga may resulta, galing sa sistemang naging effective na talaga sa bawat isa. Kaya dapat tanggapin natin ng tanggapin. Okay ba yon? So kung empty cup ka, type 2 ka naman dyan. Kung willing ka po na mag-empty cup, di ba? So what's next? Ito. Pangalawa natin is yung tinatawag nating yes mentor attitude. Alright? So, dito sa yes mentor attitude, simple lang yan. Pag meron kang destinasyon na gusto mong mapuntahan at hindi mo alam kung paano ang tamang daan, yung mentor mo ang magtuturo sa iyo kung paano. Siya yung parang kung nagsa-cellphone ka, nagda-drive ka, Google Maps or yung tinatawag na Waze. Pag sinundan mo yung mentor mo, nag-yes ka sa kanya, makakarating ka sa destinasyon na gusto mo. Pero kapag hindi, medyo matigas ang ating ulo, maliligaw tayo ng landas. Hindi tayo makakarating dun sa destinasyon o yung resulta na gusto nating magkaroon kasi nga hindi tayo yes mentor attitude. Okay? So, ang yes mentor attitude, napakasimpleng word lang niya. Pero napakalaki ng magiging impact nito sa atin kapag ginagawa at ina-apply natin siya. Lagi mo tatandaan na lahat ng mentor, walang gustong iturong mali yan. Lahat ng tinuturo ng mga mentors natin sa atin ay para sa ikabubuti ng bawat isa. Ikabubuti ng takbo ng grupo mo. Kasi may concern siya sa iyo, gusto niyang mapabuti ka, maabot mo yung pangarap mo rin. Kasi kaya ka nga niya in-invite sa I Am Worldwide kasi dito posible lahat mangyari ng mga pangarap natin. So, kung sino yung mas may experience, sino yung mas matagal na, sino yung mas may resulta, yun yung dapat mong pakinggan. Kasi alam na nila yung daan. Alam na nila paano ka magkakaresulta eh. So, very, very important yung pag-yes. Kahit minsan may mga bagay kang hindi mo pa nagigets, hindi mo pa naiintindihan, umoo ka lang. Kasi alam ng mentor mo yung pinapagawa niya sa'yo. Na-observe ka niya, alam niya yung kailangan mong i-improve, alam niya yung kailangan mong gawin kasi kilala ka niya. So, pag ganun, huwag kang papalag, huwag kang magre-react ng, alam mo yon yung magagalit, huwag kang, basta, gawin mo lang. Blind obedience. Alam mo, pag in-apply mo yung tinatawag na blind obedience, magugulat ka, you'll go to places you'd never imagine. Opo, ganun yun. Okay? Kasi ikaw, halimbawa naging downline mo ako, nakita mo potential akong leader na pwede akong magkaroon ng malaking grupo. Siyempre, tinuruan mo ko. Di ba lahat ng ituturo mo sa akin para sa ikabubuti ko din? Kasi ayaw mong mapariwara ako or ayaw mong hindi ako magkaresulta kasi sayang naman yung potential ko din. Tama? So, ganun lang din yung mga mentors natin sa atin. Kaya nga, pag tinanong ka, pag sinabihan ka ng mentor mo, mentor, talon. Hindi mo tatanungin bakit. Ang tatanungin mo kay mentor, mentor, gaano kataas? Pag sinabi sa yung takbo, hindi mo tatanungin bakit. Ang tanong mo dapat, mentor, gaano kabilis? Pag sinabi ni mentor, eto gawin natin, hataw tayo, eto yung system na i-implement natin. Yes, mentor. Mas mabilis kaysa yung isip pa tayo ng isip ng mga ways na alam mo yung akala natin effective. Akala natin mas may alam tayo. Pero sino ba yung may mga resulta talaga? Yun yung pakinggan natin kasi alam nila po yung ginagawa nila. Huwag natin ubusin yung oras natin kakaisip, 'di ba? Execute natin. Yes, mentor, pag may sinabi siya, yes, 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 yes. Puro yes. Kasi walang ituturo yan na mali. Kasi kapag nagturo siya ng mali, pati yung siya at buong organization niya damay. Magre-reflect din yan kasi sa kanya. Kaya nga, tiwala, blind obedience, you'll go to places na hindi mo ma-imagine.
You'll get the results ng hindi mo akalaing mas mabilis pwede pala. Kasi yes tayo ng yes dun sa mas nauna sa atin at nakakaalam paano tayo magkakaroon ng resulta. Kaya pag sinabi ni mentor, mentor, attendan mo to. Etong training na to, maganda to. Magaling ang speaker, umattend ka. Kasi hindi yan magre-recommend kung hindi talaga. Maganda tong team building na to, maganda tong parang face-to-face mentoring na to, umattend ka, attend ka. Kasi minsan alam niya na kung ano i-discuss. Minsan alam na niya na para sa iyo 'yon, na applicable sa iyo 'yon sa sitwasyon mo, sa yung topic na 'yon, makakatulong sa iyo makapagpa-realize ng mga bagay-bagay, attend ka. Kasi wala yang papa-attendan na hindi makaka-help sa iyo. Okay? So if yes mentor attitude ka, sige nga, type ka nga ng yes. Sige nga, tingnan natin. Kung proud na proud ka, i-all caps mo pa yan. Kung proud ka na yes mentor ka. Kung hindi, okay lang kahit di mag-type. Walang problema. Alright? So, pangatlo, sa kailangan nating i-develop is yung good learning, listening, and lecturing attitude. Okay? So, kanina, binanggit ni Mentor Kinix na hindi pwedeng hataw ka lang ng hataw, present ka lang ng present, kailangan natututo tayo. So, the fact that you are here, meron kang good learning. Kasi willing kang matuto, willing kang mag-training. Essential yan sa pagbibuild mo ng network marketing business mo. Yung mabuild mo muna yung sarili mo, kasi pag na-build mo yung sarili mo, kaya mong mag-build ng malaking grupo. If hindi ka build, expect na wala kang mabibuild. Pero dahil nandito ka, meron kang good learning, binibuild mo yung sarili mo ngayon, unti-unti makaka-build ka rin ng iyong grupo. Aside from good learning, kailangan magkaroon ka ng good listening, yung nakikinig. Kailangan hindi yung pasok sa kaliwa, labas sa kanan. Kailangan talagang ninanamnam natin ano yung mga information, techniques, strategies na talagang binibitaw, binabagsak sa atin ng grupo, ng mentors natin na makakatulong talaga sa atin. So, importante yung makinig. Hindi lang sa mga mentors. I want us all to listen din sa mga nasasakupan natin. Yung mga nasa baba natin, yung mga downlines natin. Kasi malay mo meron silang magandang idea na makakatulong din sa iyo bilang leader para sa buong grupo, makinig ka. Huwag mong i-disregard yung mga suggestion ng grupo mo. Hindi porkit uplines tayo, mentors tayo, leaders tayo, eh hindi na tayo makikinig. Kailangan alam natin kung ano yung mga tingin nila na makaka-help din and kung magkaroon ng ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, isang desisyon, yung parang nag-unite, edi i-execute natin siya. Tama? Kaya wag din kayong mahihiyang mag-suggest sa mga mentors ninyo. Kasi nga, teamwork siya. Hindi ito one-man team. Kailangan lahat tayo nagpe-perform. Kailangan lahat tayo merong naiisip na mga ideas din. Na malay mo, pag pinagsama-sama natin, grabe yung maging grupo na mabuild ng bawat isa. Okay? So, good learning, listening, ito yung mahirap na part. Dito maraming nagfe-fail. Yung good lecturing attitude. I saw a lot of people failed in this business because they don't have the good lecturing attitude. Feeling nila pag pinagsasabihan sila, kaaway na sila. Feeling nila pag may kinokorek sa kanila, inaaway na sila ng mga mentors nila. Feeling nila pag napapansin sila, pinag-iinitan sila. Pero baliktad. In my experience, ang mentor, kapag kinorek ka po niyan, pag may napansin po siya sa yung kailangan mong i-improve, na may kailangan ka rin palitan sa sistema ng team mo, sinasabi nila yon out of love. Kasi mahal ka nila. Kasi may care sila sa iyo. Gusto lang naman nilang maalis natin yung mga maling ginagawa natin, maling attitude natin, yung mga maling thinking natin, yung mga maling mindset natin. May it be mindset sa car, sa house, sa mga kinikita natin, sa pagpapatakbo ng grupo natin. They do it because of love, care. Ang mentor na walang love, walang care, hindi ka iko-correct niyan. Hayaan ka lang niya magkamali.
Pero pag tinatry kang i-correct niyan, itama, kailangan ma-appreciate natin. Doon papasok yung emotional quotient na tinatawag. Marami kasi sa mga Pilipino po, okay? So, hindi ako exempted dyan. Isa ako dyan noon na mababa ang emotional quotient. Mga sensitive. Sa network marketing, kapag sensitive ka, magki-quit ka agad. Sa network marketing, kapag sensitive ka, may hirapan kang tulungan ng mga mentors. Yes. Lalo na kung ma-pride ka. Aha. Lalo na kung kasi madalas to sa mga professional, no? I have nothing against professionals, pero meron kasing tinatawag na pride. Eh, ba't ako makikinig dyan? Eh, undergraduate lang naman yung nagtuturo sa akin. Ako, graduate ako ng engineer. Ako, graduate ako ng pagiging doktor. Ba't ako makikinig sa taong yan? Mentor, wala po tayo sa field ng engineering. Wala tayo sa field ng pagdodoktor. Nasa field tayo ng network marketing. You have to understand that. Kung sino yung mentors natin, yun yung pakikinggan natin. Sino yung may resulta, yun yung pakikinggan natin. Kasi at the end of the day, ang pagbabasehan natin dito resulta. Sino ba yung nagkaroon na talaga? Ibig sabihin, siya yung may alam nung ginagawa niya. Siya yung may alam nung sinasabi niya. So tayo, bilang mga downlines ng mga mentors natin, di ba? Pag tayo na pagsasabihan, huwag sasama yung loob as much as possible. Kailangan marunong tayong mag-take ng constructive criticism. Para ang mindset dyan, sinasabi to ng mentors ko kasi gusto niyang mapabuti ako. Gusto niyang maging tama ako. Gusto niyang maging okay yung attitude ko. Hindi naman niya ako inaaway. May care siya sa akin. Kaya kung nandito yung mentor mo sa Zoom, mentor please lang, mag-thank you ka naman sa kanila. Kasi hindi naman biro yung ginagawa nilang effort, sacrifices para matulungan ka dito sa binibuild mong business. Walang bayad yung mga mentor na yan, pero nandito sila. Kaya kung kasama mo siya ngayon, pasalamatan mo. Kasi yan yung in-appoint ni Lord para sa iyo. Divine appointment or divine intervention na ginawa ni Lord para matupad yung mga pangarap mo. Kaya nga may tinatawag na angel mentor. Siya yung sinugo o yung pinadala ni Lord para matupad yung mga pinagpe-pray mo. Kailangan mo lang silang ma-appreciate, i-respect, no matter what. And yun nga, makikinig every time na may sinasabi silang kailangan nating improve. Okay? So, kailangan lumawak yung pangunawa natin. Kailangan tanggap natin yan. Bilang networkers, mapagsasabihan at mapagsasabihan talaga tayo. Masisita at masisita talaga tayo. May times na, alam mo yon yung talagang i-correct tayo. May times na maganda yung correction. So, pag maganda yung correction, okay ka. May times na medyo direkta talaga, masakit sa puso, o masakit marinig, pero kailangan nating tanggapin kasi doon natin makikita ano yung mali natin. Ano ba yung kulang natin. So wag tayong masasaktan. Okay? So, kaya mo bang ipangako sa sarili mo ngayon na tuwing iko-correct ka, hindi ka magagalit? Type mo naman dyan sa ating comment box na hindi ako magagalit. Sige nga, tignan nga natin kung sino yung mga magta-type ng hindi ako magagalit. Ayan. Okay, kasi mentor, eto ha, sabihin ko, kwento ko lang para aware kayong lahat. Meron kasi akong meron akong kakilala, leader din siya. Hindi ko papangalanan. Crossline ko to eh. Sa ibang team hindi MVP. Pero dahil close kami, napansin ko sa kanya, napagsabihan siya ng mentor niya. Ito yung problema. Sumama yung loob niya. Ang laki ng potential nitong leader na to. Dahil mababa yung emotional quotient niya, sensitive siya. Alam mo ang ginawa niya, dumisconnect siya doon kay mentor. Oh, wait lang, baka masabi ko yung pangalan. Basta, nasa top 5 yon na mentor. Dumisconnect siya doon sa mentor niya. Inilayo niya yung sarili niya, dinamay niya yung grupo niya,
ang nangyari, bumagsak yung grupo niya. Alam niyo masakit? From kumikita ng 500,000 minimum to 2 million per month, wala na sa 500,000 yung kinikita niya ngayon. Kasi wala siyang good lecturing attitude. Lahat ng commitments niya doon sa team, tinanggal niya rin yung sarili niya. So nag-isolate siya. Ano nangyari? Humirap yung buhay niya sa networking. Yung ibang grupo niya nalusaw, nag-attrition, pero yung mga kasabayan niya ngayon, grabe, nagmo-momentum, siya hindi. Ganyan katindi. Pag may pride tayo, pag sensitive tayo, pag mababa yung emotional quotient natin, kahit na ang laki ng potential natin bilang network leaders, pwedeng bumagsak kung wala tayong good lecturing attitude. Pero kung tutuusin, nung kinuwento niya sa akin yung sinabi ng mentor niya, sabi ko sa kanya, Mens, hindi mo ba na-realize na ang ganda ng sinasabi ng mentor mo? May pinapa-improve lang naman siyang konti dun sa leadership style mo eh. Pati dun sa system mo, dun sa team mo. Bakit mo minasama? Sinabi ko sa kanya yon. Nung sinabi ko sa kanya yun, wala siyang naisagot sa akin. Pero I hope may na-realize siya after that. Ang hirap lang kasi simpleng correction nag-cause sa kanya ng napakalaki. Ang daming nawala sa kanya. Grupo niya, leaders niya. Buti yung resulta niya, na-retain niya pa. Pero hirap siya right now. Struggling siya because of that attitude. So, safe ako. Wala akong binanggit na pangalan, ha? Basta, sinabi ko lang siya para mas ma-expound ko pa yung gusto kong i-explain. Alright? So, next natin, okay na, no? Thank you sa lahat ng mga nagta-type. Napaka-active ng ating chat box. Thank you, mga mentors. Punta naman tayo sa pang-next, no? So, we need to learn the business fast. What do we need to learn first? Okay? So, napaka-importante kasi na bago ka talaga humataw sa negosyo is matutunan mo muna paano siya gagawin. Okay? So, you need to build your foundation first. Ano yung magbi-build ng foundation mo dito sa Dream Team? You need to graduate Dream Team Academy New Movers Training Program. Why? From basic to advanced, nandoon po. Ngayon, bakit may mga taong hirap sa business? Naka-attend ng 2, 3, 4, 5, 7 na mga trainings, humataw na agad. Eh di hataw. Ngayon, ito na matindi. May umuo na prospect. Magpapapresent. Pumayag. Hindi siya marunong mag-present. Tinawag si mentor. Si mentor may nakaibang appointment na sa ibang downlines niya kasi ang dami niyang downlines eh. Ngayon, hindi niya mapresentan yung prospect na naset niya. Kasi hindi rin niya alam paano tamang pagsaset ng appointment eh. Hindi niya na-present, nasayang yung prospect. Kunwari naman, ang galing niya na mag-IBP. Napresentan niya na yung prospect niya kasi na-invite niya eh. Ang problem, may objection ngayon. Hindi ba to pyramiding? Hindi ba to sabi nung kakilala ko, pangit daw yung ganito eh. Hindi niya nasagot. Bakit? Kulang sa skills. Ilang training pa lang na-attendan? 3, 4, 5, 7? Kulang. Hindi niya pa na-attendan yung how to handle objections. So, imbis na mapapayin niya sana tong tao, may pang-pay-in naman, kaso hindi nasagot yung objection, ang nangyari, nasayang. Bakit? Hindi equipped. That's why, pag may bago akong direct, hindi ka pwedeng mag-invite. Hindi ka pwedeng magbenta. Build your foundations first. Kasi kapag na-build mo to, mas malilesen yung masasayang mong prospect. Pag na-build mo yung foundation mo, pag may nag-join sa'yo, matuturuan mo. Magaguide natin. Malilid natin. Minsan, ang hirap kasi ng sobrang nagmamadali. Kasi alam nyo, sa totoo lang po, mentors, no, nakaka-excite talaga yung negosyong ginagawa natin. 'Di ba? Nung pag-pay-in mo, gusto mo na siyang agad gawin. Gusto mo na agad magbenta. Gusto mo na agad magpa-IBP, mag-invite. Pero dahil sa sobrang pagmamadali, doon maraming nadidisgrasya. Doon maraming nag-quit. Kasi they don't know how to do it properly. Ito pa yung problem. Sabihin na natin inattendan niya yung mga trainings. Kinumpleto niya. Pangalawang problema na nakita ko, kahit na equip,
Hindi ina-apply. Yan. Hindi ina-apply. Ang daming trainings, ang daming mentorings, kumpletos recados talaga dito sa IAM. Pero hindi ina-apply. Sayang, 'di ba? So build your foundation first. Power of now. Kung kaya mong mag-training, 2, 3 topics kada araw, gawin mo. Hindi mo kailangan perfectin agad. Hindi kailangan paulit-ulit bago ka mag-move sa next topic. Basta, aralin mo, i-enjoy mo yung process, huwag mo i-pressure yung sarili mo. Imagine mo bago ka lang na nag-enroll ng college ulit. Nothing against school. Nothing against school. Sa labas, pag nag-aral ka, alam nyo ba na yan ang factory ng empleyado? Reality to. Hindi yung school ang may problem. Ang may problema, yung gobyerno natin na nagpapaikot sa atin. Sila ang nagde-decide anong lecture, anong subjects, ano yung ituturo sa mga estudyante. Ang mga school owners, sumusunod lang yan. Kaya I have nothing against school and teachers kung meron man nandito. Pero dinesign yon para magkaroon ng factory of employees, of workers. Kasi kapag lahat ng tao mayaman, ang problema, hindi makokontrol ng government natin yung mga tao. Since 1900s, 1800s, pansinin nyo, backtrack nyo yung history ng pag-aaral. Ano yung tinuturo? Same pa din hanggang sa ngayon. May konting improvement lang, pero walang tinuturo doon paano yumaman, paano maging negosyante, paano ma-leverage. Ano yung sikreto ng mga bilyonaryo? Bakit ang dami nilang oras? Ba't ang dami nilang pera? Kasi hindi nila control yung mga billionaires, hindi nila control yung mga mayayamang tao. Doon takot ang gobyerno. Okay? So, ngayon, balik tayo sa power of now. Imagine nag-apply ka, nag-enroll ka ng college degree, pero ang tinuturo sa'yo dito, paano maging milyonaryo, paano yumaman. So kapag dito tinuturo sa'yo, paano yumaman, mabago buhay mo, paano magmilyonaryo, bakit di mo siya aralin agad-agad? That's why nakalagay dito yung power of now. Kung sa labas nga, tinuro lang sa atin paano magka-graduate, paano magkaroon ng work eh. Sa work naman, ang hirap talaga yumaman, kaya nga tayo nasa I Am Worldwide eh. Tama? Ito pa kaya na ang tinuturo paano ka makaka-build ng malaking grupo, na pag na-build mo yung malaking grupo mo, malaki yung magiging income mo, makukuha mo yung dreams mo. Make sense? Minsan kasi hindi ko po naiintindihan yung mga tao. Nag-IAM, may mga trainings, hindi ina-apply o kaya ayaw mag-training pero gustong yumaman. Tatry gawin yung business, kulang yung alam, nahihirapan, nagki-quit, sasabihin, pangit yan, nag-try ko na yan noon, hindi naman totoo yan, yung mga nauna lang kumikita dyan. Kaya maraming negative sa labas. Isa yan sa mga dahilan ba't maraming negative sa networking. Ba't marami kayong maririnig ng mga ganun sa labas? Kasi ang may kasalanan, yung estudyante. Parang pag-enroll ng gym, nag-enroll ka, Anytime Fitness. Di ka nag-gym, lalaki katawan mo, gaganda ka, papayat ka, sexy ka, popogi ka ba? Hindi. Kasi hindi ka nag-workout. Ganon din po dito. Are you learning? Type 1 if you are learning. Sorry, medyo madiin, medyo dominante si Mentor Kinix ngayon, pero kasi ito yung kailangan natin eh. Tama? Ito yung kailangan natin ma-realize, marinig. Alright? So, thank you so much. Ang dami nagtatype. Thank you, thank you, thank you. And third, share the fastest way you can. So, kita nyo, iba siya, medyo iniba ko yung order nito at may mga dinagdag ako konti dyan. Kasi you need to build your foundations first. Power of now, act on it agad na mag-training. And then pag marunong ka na mag-invite, marunong ka na magbenta, marunong ka na mag-present, share the fastest way you can. Paano ka matututo mag-invite? Attend ka ng IBP. Ito yung problem. Hindi ako marunong mag-invite kunwari. Hindi ako, let's say, marunong ako mag-invite.
pero di ako marunong mag-IBP. Ang mindset kasi nung iba po, na nakikita ko, a-attend lang ng IBP kapag may invite. Pag walang invite, hindi na a-attend. Paano ka matututo kung gano'n? Paano mo makukuha yung mga teknika ng mga malulupit mag-present kung tuwing may invite ka lang a-attend? So kami po na mga leaders nyo dito, kahit wala kaming IBP na invite before, wala kaming invite sa IBP, mga I am business presentations, uma-attend kami. Kasi ang importante yung matuto. Para anytime, anywhere, may makuha kang prospect, no? May ma-set ka appointment, mapepresentan mo on the spot. Kasi marunong ka, kaka-attend mo ng IBP. Okay? So, sana maging habit nyo po yan na kahit wala kang invite, umattend ka ng umattend. Okay? And then, trainings, kagaya ng ginagawa nyo ngayon, congratulations to each and every one of you. No? Mentorings, puro may S. Bakit? Kasi hindi isang beses lang. IBPs, trainings, yung trainings, yung sa mga office, mga Zoom, yung mga ganito. Yung mentorings, yan yung face-to-face o yung one-on-one with your mentor. 'Di ba? Basahin mo yung Law of Leverage na libro para makita mo ano ba yung beauty ng pinasok mong business. Ano ba yung power ng networking? Bakit yung mga bilyonaryong tao like Donald Trump, Robert Kiyosaki, Elon Musk, bakit nire-recommend ang networking? Bakit pati si Bill Gates gustong mag-networking kung sakali mang mabankrupt daw siya at mag-start over siya agad ulit? Basahin niyo po yung libro na yan. Be active on your groups, group chat, and company activities. Be involved. Stay connected. Okay? Save notes. Create prospect list. Pang business, yung gusto mo invite for business. And yung gusto mong offeran ng product. Okay? So magkaibang prospect list yan. List at least 100 names. Ink is better than think. Kaya maganda po na isusulat nyo yung mga important information na makakatulong talaga lalo sa ginagawa mong business. Now, what to do next? Ito basic lang. Karamihan sa inyo alam na yan. Okay? Kailangan may sineset ka na goals at gumawa ka ng dream board. Okay? So, kailangan meron kang dream board. Ano yung mga ilalagay mo sa dream board mo? First car mo, second car mo, sports car mo, o kaya supercar mo, house and lot mo, at marami pang iba. Kung ano yung pangarap mo. Pangarap mong relo, pangarap mong staycation o dream vacation, pangarap mong bank account, no? Kung nakalagay doon, kung magkano, gawin mo yan. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng hindi. Kung wala ka kahit dream board, naku po, mahirapan ka makapag-achieve ng kahit anong resulta dito. Kasi kung yung dream board pa lang, hindi mo na magawa, paano pa kaya yung pagkuha niyan sa totoong buhay? Kagaya ng sasakyan. Kung yung dream board pa lang, hindi mo magawa. Masakit? Masakit ang totoo. And nandito po ako para sabihin yung totoo. Kaya if wala ka pa, mentor na dream board, gawa ka na. Kaya mo yan. Print ka lang. Hindi naman kailangan super ganda talaga eh. Pero kung may effort, mas maganda. Ang gawin mo po, print ka. Tapos dikit mo sa pader mo, kahit scotch tape muna kung wala ka pang yung ano talaga, no, yung mga ibang materials, gawa ka na. Bakit? It gives you direction. Pag may goal ka, alam mo saan ka papunta. Pangalawa, it gives you excitement every day. Once na makita mo yung dream board mo, pinakita ni Mentor Shane to last time nung kami nung last week, I think, na nagte-training siya, nag-create kasi kami ng bagong dream board namin. Okay? So nakadikit yan dito sa pader. Pagmulat ng mata ko at bago ako matulog, yan po yung unang nakikita. Bakit? It gives you excitement every day. Power of auto-suggestion. Yung minsan pag tinatamad ka, naku, ayoko lumabas, ayoko mausap, ayoko gawin yung business. Nakita mo yung dream board mo, ay, ito nga pala yung pangarap ko. Hakataw ako. Sige, kikilos na ako, babangon na ako. Kaya mentors, network leaders, dream team leaders, make sure that your downlines have their own dream boards. Wag na hindi. Okay? Tandaan nyo po yung sinabi ko, if yung dream board hindi magawa, paano pa makukuha yung actual na pangarap? Okay? So,
You will motivate and inspire your downlines to do the same. Pag nakikita nilang meron ka ng mga tinuturo mo, gagawin din nila yan. Mamomotivate din sila na gawin yung bagay na yon. Okay? So, first set of goals upon joining, kailangan executive account holder ka. Okay? So, ang executive account holder ay Gold, Platinum at Jade. Pati yung Hope package natin yung bago. Ngayon, bakit kailangan mong mag-gold pataas? Simple lang, kung gagawin mo ng seryoso yung negosyo, kailangan masulit mo yung ways to earn. Masulit mo yung mga komisyon. Kasi sayang yung effort mo kapag naka-associate package ka lang. Ano yung associate package? Silver, bronze, copper. So wag mong tambayan yan. Kaya nga training ka, benta-benta ka, invite-invite ka para yung commission mo, pang-a-upgrade mo. Okay? So, if hindi mo pa kaya, pwede kang mag-rank up. Alright? Rank up, tanungin mo yung mentor mo kung paano yung mag-rank up. Okay? Kasi ibang topic yan. Next natin ay be a mover. O, paano magkaka-mover? Paano ka magiging mover? Magkaroon ka ng isa sa left at isa sa right. Okay? Kapag Jade ang pwede mong pang-mover, no? Sa una lang ito, Jade or Platinum. Same account or one account lower. Pag Platinum, pwede ang Jade pang-mover, pwede ang Platinum pang-mover, pwede rin yung Gold. Okay? One package higher or one package lower. Okay? Pag Gold, pwedeng pang-mover ang Jade, Platinum, Gold, Silver, and Bronze. Okay? So, dito sa Gold, 2 package higher and 2 package lower. Ganon yung counting dyan. O, paano naman pag Silver? Pag Silver, Bronze, Copper, kahit anong package, pwedeng pang-mover. Okay? So, may different topic din itong pagiging mover talaga. So, if hindi mo siya masyadong magets, tanong mo po yung mentor mo, paano maging mover. Okay? Kasi sa pagiging mover, dyan mo ma-unlock yung sales match commission mo and other compensation plans or other commissions here in I Am Worldwide. Alright? Now, ito, be a mover maker. Ito kasi, dito kasi magsisimula yung pag-build mo ng team. Paano yon? 'Di ba? Sabi ko mo kanina, maging mover ka. Magkaroon ka ng isa sa left at isa sa right. Okay? Ngayon, pag meron ka isa sa left and isa sa right, ang tawag sa iyo po, mover na. Para maging mover maker ka, kailangan tulungan mo yung nasa left mo at right mo magkaroon ng isa sa left and isa sa right. Ang tawag sa iyo doon, mover maker. Malinaw? I hope malinaw, no? Kasi madali siyang magets. Ngayon, eto na. Okay? Use the power of 2. Use the power of 2 kung gusto mong maging milyonaryo. 'Di ba? Merong kang left and right mover ka na. Nagawa mo rin silang maging mover, so mover maker ka na. Ang goal mo minimum mag-multiply by 2 yan every month. So, pag nag-multiply by 2 yan, ginamit mo yung power of 2 to create passive income. Kung silver, in 1 year time, may 4 million ka. Gold, 6 million. Platinum, 16 million. Jade, 20 million in 1 year time. Power of 2, multiply by 2, padalawa-dalawa lang. Kaya nga i-goal mo, matuto ka, okay yung foundation mo, may maipapasa ka sa kanila na tamang sistema, tamang way, tamang skills, para sila kaya nilang mag-multiply by 2. For you to create passive income and for you to help them also create their passive income. So imagine mo kung itong nasa left mo, nasa right mo, nagpa-passive income sila, ikaw din passive. Kaya dito sa I Am Worldwide, bago kayo maman, tulungan mo muna yung mga tao. Tulungan mo muna yung mga taong naniwala sa iyo. Hindi ka yayaman dito if hindi ka willing tumulong, if hindi ka willing mag-serve. And how can you help them if you don't have the right set of skills? That's why babalik at babalik sa foundation. Are you learning?
I hope you are all learning mga mentors kasi oo, manual 4.0 siya, 'di ba? Medyo revised version, pero naka-focus din tayo dito sa foundations natin eh. Tayo bilang leader. Okay? So, yan, next tayo. And then, ano pa yung next goal? Activate your Infinity Commission. Mag-activate yan sa pangatlong na refer mo. Yes. Yung Infinity Commission, every first two ng pangatlong na direct mo, yan, yung nasa baba ng first, no? Yung third direct mo, kada first two niyan, pababa, meron kang commission. Pati yung first two ng first two nila, meron kang commission. Okay? Next. Fourth direct referral to activate your just for you bonus. Halimbawa, naka-gold ka, magkaroon ka ng 4 na gold, may 60,000 ka total. Yan yung fast ROI system o yung balik puhunan program ni I Am Worldwide. Na maka-4 ka lang, balik na yung pinuhunan mo, sobra pa. So parang nagiging libre lang talaga yung pinuhunan mo o yung pinang-member mo po dito. Okay? So, let's pray no na bawat isa na nandirito bago matapos ang 2025, makapag just for you multiple times. In Jesus' name, amen. Okay, next. Non-stop DR and mentoring. Huwag kang mapapagod mag-direct kahit na meron kang binibuild. Oh, bakit? Let's say meron kang binibuild ng mga leaders ngayon. Nagka-problema. Mababa yung EQ. Nahirapan sa business kasi ayaw mag-training. Biglang nagka-emergency, nag-quit. 4. Say, yung 4 na binibuild mo, nag-quit. Hindi ka nagdidirect. Back to zero ka. Kaya dapat non-stop yung pagdidirect. As much as possible na kaya mo mag-direct, mas marami kang turuan, mas maganda. Quantity muna bago yung quality. Okay? So, hit Sapphire rank, no? So, may different topic din yan, how to rank up. Hit team and company incentives. So may cash incentive ngayon si I Am Worldwide. I-hit natin yan. And then, ano ngayon yung mga do's and don'ts? Pag-usapan natin yung mga do's and don'ts. Okay? So, ang goal natin is maka-invite. Yung long-term goal is to build your solid team. So, invite ka muna 2 to 4 closest friends. Okay? So, I think na-jumble ko lang yung slides ko kaya yung do's and don'ts na punta dito. So, mamaya babalikan na lang natin yan. Okay, so focus on inviting within your warm network. Pag sinabi nating warm network, yan yung lahat ng K. Kakilala, kamag-anak, kaklase, kasugal, kamajong, tong-its, di ba? Kachikahan, kazumba, kapitbahay, lahat ng K. Okay? Yan yung warm market mo. Mas madaling mag-invite sa warm market kasi trust is already established. May tiwala na sila. Depende nga lang sa pagkatao mo, no? Kasi baka loko-loko ka. Baka naman yung komedyante ka. So baka pag may sinabi ka, di ka paniwalaan. So depende rin 'yan, no? Okay? So pag magi-invite ng warm, kailangan to strategic. Strategic. Okay? So abangan niyo yung i-create kong training. Naka-focus lang 'yon, whole topic more on inviting. Okay? So etong warm market, ang gagamitin nyo dyan, form. Form. Alam niyo na ba yung form? F for family, O for occupation, R for recreation, and M for message. Okay? So, ibang day yon, ibang day yung inviting na yan. So, may iba akong pinrepare na inviting techniques dito. So, yan yung nakaka-excite, no? So, excited ka na ba? Ako rin, excited na. Now, ano yung mga iba't ibang approach sa pag-i-invite sa mga prospects natin? So, originally, meron lang talagang 3. Okay? Business approach, product, employee. Yan yung before. Tapos, dinagdagan natin yan ng third party, student approach, ambush, strategic flyering, plus floating networkers approach. Mamaya ko i-discuss yung iba po dyan. Excited ka na ba? Kasi ako excited na. Buwelo lang ako. Drink lang ako ng water saglit. So, type mo naman dyan sa comment section.
kung you are learning. Type ka naman ng I am learning. So, saglit lang, drink lang si Mentor Kinix ng water. Alright, thank you so much. Grabe no, active na active. Ang dami nating mga ano dito talaga. Talagang mga nakikinig no. So kaway-kaway sa mga kasabay nating mga nagpupuyat no. Hanggang alas 3 tayo ng madaling araw dito. So magtimpla na po kayo ng kape. Okay lang ba mag-overtime ako? Okay. So yan, sige. Thank you. Unahin natin yung business approach. Kailangan kasi pag negosyante, straight to the point. Hindi pwedeng paligoy-ligoy sa kanila. Okay? Karamihan ng mga nagnenegosyo, mga dominante yan. Malalakas ang loob. Okay? So, ang mga dominante at malalakas ang loob, gusto niyan straight to the point. Ano yung bottom line? Ganon yan. Pag yan, tinry mong invite na ang dami mong pasakalye ba yon? O paligoy-ligoy? Nako, baka hindi ka pansinin yan. Okay? So, scenario number 1. Sample script lang po ito ha. Lahat po ng nandito ay sample script na talagang ginagamit ko. Okay po? Lalo na nang sisimula ako. Kasi ayoko yung traditional way ng pag-i-invite. Yung mga extra income, yung mga ganyan, naku, gas-gas na yun. Pag extra income narinig, ay, networking yan. Eh kung negative yung tingin niya sa networking, wala ka ng chance explain kung maganda ba o hindi. Hindi mo na ma-handle yung objection. Kasi gumagamit ka na ng mga gas-gas na term eh. Kaya dapat tayo nag-a-adapt sa panahon. Hindi pwedeng kung ano lang yung binagsak, ano lang yung available na trainings, hindi na tayo magiging creative. We need to be creative for us to grow, for us to advance. Okay? So, scenario number 1, for example, this is you. Hi bro, kamusta na? Interest? Balik ko ha. Bawat taong i-invitein mo, kailangan alam mo yung kilite. Kailangan alam mo yung kilite. Hindi pwede na-invite ka lang ng invite. Mentor, kailangan mong ilagay yung paa mo sa sapatos nila. Ang thinking ko po lagi is, kung ako yung i-invite din, ano ba yung gusto kong marinig para umuo ako, para pakinggan ko. So, kailangan mong i-imagine na negosyante ka, empleyado ka, estudyante ka, o kung ano man yung background nung i-invitein mo. You need to imagine na same kanila. At kung ikaw yung nasa posisyon nila, ano yung gusto mong marinig para oo ka, para ma-curious ka. Ganun po ako mag-isip. Pag may i-invitein akong tao na gustong-gusto ko talaga siyang mapa-join sa business. Okay? So, ilalagay mo yung paa mo sa sapatos nila. Take note of that. Mamaya, mas magigets nyo po paano at bakit. Okay? So, be straight to the point. Scenario number 1. Dahil negosyante ang kausap ko, ganito ako mag-invite. Hi bro, kamusta na? Mas maganda to kung tawag ha. Iwasan niyo po yung chat. Mas okay to tawag. Ang bilis makapag-set ng appointment. Hi bro, kamusta na? Kaya pala ako napatawag. Tatanungin ko lang sa'yo, interesado ka ba sa idea na matutulungan kitang makapag-expand pa ng business mo? Pag ikaw negosyante, narinig mo makapag-expand, mapalaki yung business ko? Ha? Paano? Parang ganun yung magiging thinking mo. Tama ba? Do you agree? Na mag-e-expand ng business mo, lahat ng negosyante gustong lumaki ang business nila. Kasi pag lumalaki ang business, lumalaki ang kita. So dito pa lang sa unang linyahan mo na yan, nakakapag-create ka ng curiosity. Tapos dagdagan mo pa. Or interested ka ba sa idea na yung pang-operational expenses mo sa business mo ay hindi naman galing sa kita ng shop mo o ng business niya. Pag sinabi nating operational expenses or OPEX, yan yung bayad sa tao, kuryente, tubig, renta. So, ang naglalaro sa isip niya, kung let's say, kunwari, 200,000 operational expenses niya monthly. Sabihin na nating maliit lang, 30,000. Tapos, hindi na niya kukunin doon sa kinikita niya. Malaking tulong sa kanya yon, tama? So, most likely,
matitrigger mo yung curiosity niya, yung interest niya. So ang mangyayari, pwede mo siyang mapa-oo. Ang problem lang, minsan kasi, dahil hindi enough yung trainings natin, yung foundations natin kulang, invite tayo ng invite, hindi natin na ilalagay yung paa natin sa sapatos ng ini-invite natin. Kaya, hindi tayo creative. Ang ending, di natin sila mapa-oo. Di natin sila ma-invite. Okay? So, kaya nga maganda. Ito payo lang. Pag bago ka, wala ka munang ipopost. Hindi ka magpo-post ng product, hindi ka magpo-post ng business, kasi mas mabilis kang makakapag-set ng appointment kapag wala silang idea ano yung sinasabi mo, ano yung ginagawa mo. Kung bago ka, pwede mo pa rin tong gawin kahit na alam na nilang nag-I am ka. Kasi pag na-trigger mo yung mga ganyang idea o salita, ang thinking nila, oo, networking yun. Oo, nakikita ko may barley doon. Oo, nakikita ko I am worldwide yun. Pero paano kaya ako matutulungan? Paano yung sinasabi niya makakapag-expand ako? Nakaka-curious to Sige nga, pakinggan ko. Kahit di ako magjo-join, pakinggan ko. Pag napakinggan, na-enlighten yung tao. Doon nila nakikita na maganda yung negosyo. Bakit may mga mayayamang negosyanteng nagjo-join sa I Am Worldwide? Kasi naintindihan nila yung benefits sa health nila and dun sa finances din later on. Okay? So, pag tinanong mo yan, sorry in advance ko na. So, pag sinabi ng prospect mo, paano yan? Ito ngayon yung sasagot mo. Ay, kung ituturo ko sa'yo, willing ka ba tignan at pag-aralan kung paano? Halimbawa, sinabi niya, oo, pero paano ba yan? Aba, syempre, hindi ka basta-basta. Kailangan may posture ka. Ang problem kasi minsan, wala kang posture, yung tingin ng ibang tao, kailangan mo sila. O yung parang nagmamakaawa ka. Kaya ang nangyayari, wala kang value. Pag wala kang value, i-disregard ka ng mga tao. Kaya kailangan yung tono mo professional. Yung tono mo, ikaw yung nagbibigay ng pag-asa, opportunity o tulong sa kanila. Pag na-master mo yan, promise ikaw yung hahabulin ng prospect mo. Opo. If interest, eto i-reply mo. If interested o seryoso kang malaman bro, set tayo appointment para ma-discuss ko sa'yo paano to makakatulong sa'yo pang-expand and pang-OPEX. So babanggitin mo ulit yung common kiliti ng mga negosyante. Yung mapalaki yung business nila at makasave sila sa operational expenses para mapa-oo mo. Okay? Scenario number 2. May natutunan po ba sa scenario number 1? So type ka naman ng yes if meron. Baka kasi mamaya wala. No, edi sayang lang. Okay, so type ka naman dyan if meron ka natututunan. Medyo natutuyo yung lalamunan ko Kaya pa nang inom. Ayan, thank you so much. Okay, so again, pag may natutunan, huwag kalimutang i-apply. Kasi kapag may natutunan, walang application, baliwala. Okay? So, apply. Scenario number 2 sa negosyante, bro, kamusta? Sinabi ng prospect mo, okay naman bro, ikaw ba? Okay? Pwede mo sabihin to. Ah, tawag dito, mali yung ano ko. So, i-edit ko yun mamaya. Kaya ako tumawag, I think makakatulong sa iyo itong business ko. Kaya I'm reaching out. Okay? Meron akong income system na pwedeng pang-expand, pang-OPEX, or pang-dagdag cash flow ng existing business mo. Na-typo po yan nag-autocorrect business mo, hindi business model yan. Okay? Meron akong income system na pwedeng pang-expand, pang-OPEX, or pang-dagdag cash flow ng existing business mo. Okay? Pag tinanong niya, sasabihin mo rin, 15 to 20 minutes overview lang. If open ka, I'll share it with you. Malaking value for you ito. Let me know if willing kang pakinggan at pag-aralan kung paano. So, pag sinabi sa'yo yung ganyan, parang ikaw yung maghahabol, di ba? Doon sa nagsabi. Kasi napaka-professional nung tono. I-edit ko pa yan, no? So, may mga mali-mali lang. Pero ang point ko dito is, ikaw yung nagbibigay ng oportunidad sa kanila. Pag umoo, set mo ng appointment. Oo, pag umo-set mo ng appointment, magkita kayo. So, paturo ka paano yung tamang pagsiset ng appointment.
sama mo yung mentor mo if di ka pa marunong, di ba? Basta i-meet mo. Ang importante ma-meet mo within 48 hours. Kasi ang excitement ng prospect nawawala. Okay? So as much as possible within 48 hours. So pag sinabi niya, ano yun bro? Again, sasabihin mo, if interested ka talaga, pag-usapan natin. Mahirap kasi explain sa chat o tawag lang. Pero promise, big help ito sa kagaya mong negosyante. Trust me. Alright? So, ganyan. Pag negosyante. Kaya maglista ka ng mga negosyante. Sino ba yung mga negosyante mong kaibigan? Invite mo yan later on. Okay? Now, paano naman yung pang-product? Paano naman yung pang-health? Basic lang to. Be straight to the point. Pwede to sa chat. No? Okay? So, hello, kamusta? Napa-message ako kasi gusto ko lang itanong kung typo na naman, no? Sorry ah. Kung meron sa family nyo na umiinom ng maintenance na gamot. Bakit ito yung ginagamit ko? Kasi karamihan sa isang pamilya, meron talagang may mga sakit dyan. O kung di man sila yung mga kamag-anak nila. Okay? Next na, if yes, share ko sa iyo yung flagship product namin, Amazing Pure Organic Barley. Ang ganda talaga ng benefits niya, lalo na kapag tuloy-tuloy yung paggamit. Nakakatulong siya para mas mapalakas ang katawan at unti-unting ma-eliminate yung mga sakit na nagiging dahilan kaya kailangan ng maintenance. Next. 'Di ba mas maganda kung may natural na paraan para makatulong sa health and kung may chance na mabawasan o matanggal ang maintenance kaysa lifetime na gamot which affects our kidney and liver. Okay? So, gusto mo ba i-share ko sa iyo yung details at testimonials para makita mo gaano siya ka-effective? So, pag nagsabi siya ngayon na, oo, yung nanay ko may diabetes di sendan mo ng lahat ng testimony ng diabetes para ma-hook, para ma-curious, para mag-try. Pag nag-try, nakasubok ng effect ng barley, most probably pay-in yan. Kasi ang ganda ng effect ng barley natin. Kailangan mo lang hanapin sino sa mga warm market mo yung may mga sakit. Sendan mo ng ganyang script. Pwede yan. Okay? Now, next. So, build conversation. Always end up with a question. Be the product of your own product. If you have your own testimony, share it. Share testimonials about our amazing products. Kagaya na sinabi ko kanina, kung video, mas maganda kumpara sa chat lang or yung sa photo lang. Testimony sells. Bakit importante na pakitaan mo siya ng same testimony ng sakit niya o ng sakit ng relative niya para mas ma-sold out. Yun po yun. Kasi pag nakita ng tao na to, ay, ito nga mas malala pa yung diabetes sa akin, nag-i-insulin, gumaling, ako pa kaya nasaktuhan lang na hindi pa yung todong insulin talaga. Mas kaya. Sige nga, tatry ko tong barley na to. 1,000 pala to, pag member 500 lang. Sige, next time, pagkaubos nito, mag-member na ako. Doon na napapa-member yung mga product users. Alright? Next. Another. Scenario number 2. Okay? Ito parang third party siya. Parang third party. Kung meron kang kilala na mukhang may sakit, malalaman niyo naman yun sa shape ng katawan Opo. I have nothing against dun sa mga katawan ng ibang tao. Pero ang pinag-uusapan natin kasi dito yung pag-o-offer ng product. Minsan makikita nyo sa kulay ng balat, kulay ng mata, gaano siya ka-overweight, mukha ba siyang mahina. Sa physical na anyo nila, pwede mo yung i-third party. Hi bro, baka may kakilala ka may mga maintenance sa health at gusto mawala yung maintenance nila. Bakit lagi yan yung sinasabi ko, Mens? Kasi simple lang. Ang mindset ng Pilipino, ng mga tao, ang maintenance lifetime. Doon sila nagkakamali. Ang maintenance hindi yan lifetime. Kailangan mo lang ng tamang natural na gamot o na herbal meds para matanggal talaga yan. O lifestyle change, matatanggal yan. Yung mini-maintenance mo na yan. Kahit anong sakit pa po yan. Hindi lang tinuturo sa atin ng mga pharmaceutical companies and some other professionals kasi yun yung instruction sa kanila ng mga matataas doon sa field nila. Kasi malulugi ang pharmaceutical industry. Sorry to say, ba't ko alam?
Meron kaming generika noon. Opo. Kaya alam ko kung paano gumagana ang gamot, bakit siya kinreate, sino yung mga nagbe-benefit talaga sa gamot, nakakapagpagaling ba yan o hindi, gaano siya nakaka-affect sa mga internal organs natin in the long run. Okay? So, kaya yon para ma-curious sila na, pwede palang matanggal ang maintenance. Okay? So, refer mo sa akin, thank you, ganyan. Pag tinanong ng prospect, paano bro? Kasi hindi nila alam na pwede palang mawala yun eh. So, meron ba sa family mo bro? If yes, sked natin. Sakto kasi weekly nandyan din ako sa area mo. Pwede ko isingit na makadaan dyan sa next na punta ko para ma-share ko sa inyo for free kung paano o kung paano mawawala yung maintenance. Okay? So, kahit nasaan yan, basta reachable. Kasi sabi ko, lagi, andyan ako eh. Pupunta ako dyan weekly para hindi magmukhang dadayuhin ko lang siya para lang sa kanya. Para yung posture ko sobrang ganda pa rin. Na parang, sige, try ko isingit sa schedule ko. Ganyan. Para hindi mukhang kailangan mo siya. Kasi again, common mistake ng mga networker. Mukha silang naghahabol. Mukha silang nagmamakaawa. Ang taong naghahabol, iniiwasan. Oo. Isa ka ba sa ganon? Yung pag nag-chat parang nagmamakaawa. Kailangan baguhin na natin yan. Kailangan may posture ka. Negosyante ka. Ikaw yung nag-o-offer ng solution. Kailangan mong iposisyon at iset yung posture mo that you provide solution to their problems because you are. Bakit? Nagpo-provide ka ng solution sa kalusugan nila, sa problema nila sa health, sa problema nila sa pera. 98% ng population natin may problema sa pera. 2% lang yung mga wealthy talaga, yung mga mayayaman talaga. So, ibig sabihin, yung mga taong nakikita mo kahit mukhang may pera yan, may mga problema pa rin yan. So, pwede mo silang offeran. Okay? Nang may postura ka. May it be sa health, may it be to their finances. Kailangan mo lang ma-trigger yung tamang word para ma-curious sila. Malinaw? Are you learning? Type 2 nga if you are learning. Drink lang po ulit ako ng water. Ayan, thank you, thank you sa mga nagta-type, no? Kumukonti yung mga nagta-type, baka tulog na yung iba, pakigising niyo po yung katabi niyo. Okay? So, next natin is, again, build conversation, be the product of your own product, testimony sales. Alright? Next natin, employee approach. Okay? So, marami sa atin, mga employee or may kilalang employee, ano ba yung magandang approach sa kanila? Ito po yon. Okay? So, use Racket. If you offer business, some would think gastos yan. Ang mga employees, most of the time, not all ha, most of the time, ayaw sa business. Kasi ang tingin nila, di para sa akin yan, di ko kaya yan, wala akong puhunan, ganto ganyan, wala namang akong idea, walang tutulong sa akin, masyado na akong busy, wala na akong oras. So, racket. Okay? So, halimbawa, you, oh, sis, bro, may bago akong racket ngayon, may bago akong pinagkakaabalahan ngayon, maganda siya. Oh, pag may nag-work ka, ganun yung tono. Sis, may bago akong racket ngayon. May bago akong pinagkakaabalan ngayon, maganda siya. Oh, o kaya pwede mo rin sabihin na, bro, may new venture ako ng pagkakitaan. Naghahanap ako ng matutulungang kumita. Interesado ka ba? Bro, may ginagawa akong bago ngayon. Sobrang simple lang. Ang laki ng tulong sa akin kumita, dagdag 500 to 1,000 per day. Bakit ko sinet as 500 to 1,000 per day? Kasi pag sinet mo yan na pwede ka kumita 5,000 per day, 10,000 per day, 3,000 per day, hindi na kaya ng psychological wallet nila. Tingin nila lokohan, tingin nila hindi totoo, tingin nila scam. So, i-adjust mo muna sa kaya lang nung kawali o nung utak nila isipin. So, 500 to 1,000 per day. Pag nagtanong, paano? Okay? Ngayon, ito yung sasabihin mo. Ituturo ko sa iyo ng libre, walang mawawala, sayang din. Pag nagtanong kung paano,
Yun, kaya kailangan marunong ka mag-IBP. Para mamaya, o sige pare mamaya, after work, turo ko sa'yo libre, walang problema. Para makatulong din ako sa'yo. Suwabe. Suwabe lang. Kailangan mo i-practice yung posture, confidence, and conviction. Kasi pag na-practice mo yan, marami kang pwedeng masyaran. Hindi mo naman kailangan pasalihin eh. Kailangan mo lang masyaran. Kasi ang tao, pag gusto, magjo-join. Pag ayaw, iisip ng maraming dahilan. At huwag mong pipilitin yung mga taong sumali sa'yo kasi mahihirapan ka lang din silang turuan later on. Kaya ang lagi ko tinuturo, huwag kayo mamimilit magpa-join. Baka mamaya nahiya yan, no? Kaya nag-join, sisihin ka pa sa dulo. Oh. Okay? At huwag na huwag kayong magpapa-join kung alam nyong hindi nyo kayang turuan. Kung alam mong hindi ka magko-commit na turuan at tulungan siya. Kasi sayang yung pinang-join ng tao kung hindi mo siya tutulungan. Malay mo, pinangutang niya lang. Malay mo yung iniswipe niya, 'di ba? Yun nga, nag-credit card lang. Malay mo pang tuition fee ng anak. Malay mo pang opera ng magulang. Sumugal pa. Sumugal para mabago yung buhay. Tapos di mo turuan, tulungan. Eh, kawawa naman. 'Di ba? Huwag nating gagawin yun na para kumita lang ng komisyon. Papa-join ka para di mo tuturuan. Mentor, maging professional tayo. Ha? Please lang. Huwag tayo yung kagaya ng ibang networkers na pa-pay in, tapos after nun, wala na. Be professional. Pag gumawa ka na mabuti sa kapwa, babalik din sa iyan. So, kung pera lang ang iniisip mo na comments, wag ka na. Wag ka na dito. Kasi ang networking para to sa mga selfless na tao. Yung willing tumulong at willing magpa-tulong. Okay? So, be professional. Wag magpapa-join lang tapos iiwan. Okay? Okay ba yan? Sige nga. Alright. No to kidnap approach. Case to case basis to. Pag una pa lang hindi mo na inayos yung inviting mo, nako, mahirap yan. Okay? So, wag din yung mag-i-invite ka na, pare, attend tayo ng birthday. Oy, tara, attend tayo ng kainan. Oy, tara, punta tayo sa ganito, ganyan. Tapos, yung pala, ang bagsak sa seminar room o webinar. Okay? So, maging maayos, maging professional sa pag-i-invite. Okay? Now, employee approach. So, ito. Yan. Another. Hi bro, kamusta na? Napa-message ako sa iyo kasi may sinimulan o may sisimulan o sinimulan ako na big help sa atin. Gusto kitang matulungan kahit magkaroon ng dagdag 500 to 1,000 lang per day sa simula. Dagdag savings for you and for your family. Kung sakali ituturo ko sa iyo, willing ka bang tingnan na pag-aralan kung paano? Okay? So, next. Again, no to kidnap approach. Third party. Okay, so tapos na tayo sa business approach, tapos na tayo sa product approach, tapos na tayo dyan sa employee approach, third party approach naman tayo. Okay? So, yan. Sis, bro, may bago akong racket ngayon. Baka lang may kakilala ka naghahanap ng pagkakitaan. Dagdag 500 to 1,500 din ito kada araw. At pwedeng part-time gawin. Sabihan mo lang ako ha. Pag interesado yung kliyente mo o yung prospect mo, sasabihin niyan, "Ba't ka naghahanap? Ako na lang." Pag hindi, ang sasabihin niyan sa'yo, "Sige pare, hanap ako. Pag meron, sabihan kita." Yun yung mga di interesado. Okay? So, alam mo na agad pag interesado at hindi. So, pwede rin yung, "Bro, may business venture kasi ako ngayon. Habang nasa work ako or nasa bahay, pwede gawin. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng opportunity, pandagdag kita. Pwede mo ko refer para matulungan ko sila. Salamat." Okay? So, ganun lang. Simple lang, no? Kasi ang tao, ayaw niyan ng direktang binibentahan. Opo. So, kailangan tanggap mo yan. So, minsan, magto-third party approach ka rin. Halimbawa, kunwari, meron kang kaibigan, kamag-anak, na-meet mo sa reunion, nagkatabi kayo. Hindi mo yan i-invite, hindi mo yan pwede invite ng direkta. Tanungin mo, pare, oh, mga ganun na yun, no? May venture ako ngayon na habang nasa work o bahay pwede gawin. Baka lang may kakilala ka naghahanap din ng opportunity, pandagdag kita. Refer mo ako para matulungan ko sila. Simpleng ganun lang.
'Di ba? O pinsan, ganito, ganyan. Baka may kakilala ka na gusto kumita ng 500 extra per day. Pwede gawin kahit after ng trabaho, kung alam mo nagwo-work siya. May mga gano'n, okay? So malinaw tayo sa third party approach. Napaka-basic, napakadaling gawin, less rejection din 'yan, okay? So 'wag sasama ang loob 'pag nare-reject o nasi-seen lang. Ang trabaho natin bilang networker is mag-market. Part of pagma-market is pag-i-invite, pagse-send ng message. So 'wag kang sasama loob 'pag di ka nila na-replyan. Okay, kailangan tanggap mo 'yun. Ang isang bagay na tanggap mo nagiging madali. Pero 'pag di mo tanggap kasi dahil sa pride, iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao, dun nagiging mahirap ang isang bagay. Dun nagiging mahirap yung pag-i-invite. Sasabihin sa'yo ng danayan mo, "Mentor, naku, ganito, ganyan, di ako magaling sa ganyan, ganyan. Medyo nahihiya pa ako, hindi ko ma-consistent, di ko magawa." Bakit? May pride pa kasi. Iniisip niya pa yung sasabihin ng ibang tao sa kanya. Pero hindi niya naiisip na 'pag hindi siya naging successful dito, hindi niya ginawa yung kailangan niyang gawin, habang buhay mahirap yung buhay. Tama? Di bale nang mahirapan ka na medyo lunukin yung pride mo ngayon, kung napakasarap na buhay naman yung nag-iintay sa'yo later on. Ang dami ng pinatay na pangarap ng pride, mga mens. Sobrang dami na. Sasama ka ba sa kanila? Huwag ka na sumama. Andito ka na eh. Itodo mo na. Bigay mo yung lahat. Yung lahat ng effort. Kasi promise, worth it po ang I am. Mag-reward. Diba? Okay, next. Student approach. Okay? So, ano sabi ko sa'yo kanina? Ilagay mo yung sapatos mo yung paa mo sa sapatos nila. So, pag estudyante, isip ka, ano ba kiliti ng estudyante? Etong first example ko, baka mawirduhan kayo. Pero dito kasi ako nakuha eh. Okay? Bawa, kunwari use tuition, travel, cars, or mahal pang parents. Scenario number 1. Hi Kinix, kamusta na? By the way, napamessage ako kasi naghahanap ako right now ng mga students na gustong makabili ng car habang nag-aaral pa lang. Baka interested ka pag-usapan natin. So pinaghalo siyang direct approach, no? At third party approach. Ako po kasi nakakita lang ako ng sasakyan ng Nissan GT-R, yung supercar killer, na isang networker na undergraduate din pero nakabili ng ganun. Kaya may mga estudyanteng ang kiliting sasakyan. Paano mo malalaman kung mahilig sa kotse? Tingnan mo yung wall. Tingnan mo yung Facebook wall. Kung puro kotse pinopost, yan yung pang-invite mo sa kanya. Napakadali lang talaga mag-invite. Tignan mo lang ano yung nakalagay sa Facebook posts niya. Doon ka pwedeng makakuha ng idea paano mo siya may invite. Okay? O kunwari, estudyante, mahilig sa aso. Nakita mo, may gusto siyang aso. Ay, Kinix, by the way, napamessage ako, naghanap kasi ako right now ng mga student na gusto makabili ng mga gusto nila. For example, o pwede mong sample, yung mga yung mga nakikita mong gusto niya sa Facebook. Baka interested ka, pag-usapan natin. Okay? So, kaya ko sinama yung about sa car. Kasi maraming student, lalo na kalalakihan, na ang dream ay pumasok ng nakasasakyan para maraming magkagusto sa kanila. Marami silang tropa, marami silang maligawan, yung mga ganon. Ba't ko alam? Yun yung pangarap ko noon eh. Yung papasok ka na sa school, parang ang pogi-pogi mo, yung magkakagusto sa yung mga magaganda. Siyempre mga bata pa eh. Sino may pangarap na noon? Type 1, yung mga kalalakihan natin dyan. Sige nga, ano yun? Ako lang yung naluluto dito. Dapat may karamay ako. Mentor Edwin. May mentor doon sa pastor. Mentor Edwin, naririnig niya yung tawa ko. Nandun siya sa sala eh. Nandito ako sa kwarto eh. 'Di ba? Para maraming chicks no noon, no? Ay, syempre ngayon hindi na pwede. So, yun yung mga ano yun, inner child na hindi na pwede i-heal. Lalo pag may pamilya ka. Okay? Next. Hi, Kinix, kamusta na? By the way, napamessage ako kasi naghahanap ako right now ng mga students na gustong makatulong sa parents nila sa tuition fee and miscellaneous sa school.
Yung gustong maging financially independent agad kahit nag-aaral pa, message mo lang ako, tutulungan kitang magkaroon ng iyong own income na pwede mong gawin kahit nag-aaral ka pa, para malaman mo kung paano. Okay? So, yun, yung message mo lang ako para malaman mo kung paano. Bakit ko sinama to? Meron po kasi ako mga kaklase noon na walang ibang ginusto kundi makatulong agad sa magulang. Meron akong mga classmate na working students din noon na para sila na yung may sagot sa tuition fee kasi naawa na sila sa magulang nila, hirap ng paaralin sila. May mga ganun po. Kaya ako binanggit din ito. Okay? So ano pa? Hi Kinix, kamusta na? By the way, napamessage ako kasi naghanap ako right now ng mga students na gustong makapag-vacation abroad. Yung mga makapag-travel. Message mo kapag interested ka or may kakilala ka na gusto rin. May mga ganyan. Kasi may mga kaklase rin po ako, walang ibang binanggit kundi Japan, Paris, Canada, yung mga ganon. So, malalaman mo yan, tingnan mo yung wall. Ano ba yung madalas i-post nito? Yun yung pang-i-invite ko sa kanya. Ganon kasimple. Okay? Next. Ang tao, again, ayaw direktang binibentahan. Ambush. Ito yung reason why ba't tayo nakapag-direct ng 23, 21 or 23 directs in 15 days nung pagka-join ko po sa I Am Worldwide. Magugulat si Mentor Shane, nag-uuwi ako 500,000, may 300,000, may 200,000, minsan may 50,000. Opo, ganito yung ginawa ko. Ito rin yung tinuro ko, sinabi ko rin to sa maraming grupo na nandito sa Dream Team. Marami ring gumagawa nito, kaway-kaway sa mga gumagawa nito at nakita ko talaga yung mga naging resulta rin nila. Okay, so paano to? Call them. Wag chat. Okay? Ito yung specific na sinasabi ko po. Hindi ko to makakalimutan. Hello bro, kamusta na? Dito ka pa rin ba nakatira sa Dasma? Kunwari, Dasma ha. Kunwari, Dasma. Oo bro, bakit? Balita. Sakto, andito kasi ako sa area mo bro. May meeting lang. Since nandito na ako sa area mo, catch up tayo after ng meeting ko. Daan ako sa inyo. After ko sa meeting. Pag sinabi niya, wow, ayos, sige bro. Ngayon, eto na. Wala akong meeting doon. Oh. Wala po ako meeting doon. Nasa Green Hills po ako niyan. Okay? Pero may naging prospect talaga ako sa Dasma, sa Bulacan, sa Olongapo, kung saan-saan. Yung meeting na sinasabi ko, pag umuo siya, yun yung travel time ko. Pag medyo malapit na ako, mga 30 minutes before, sasabihin ko na siya, pare, patapos na yung meeting ko ha, diretso na ako dyan sa inyo. Para hindi sayang yung biyahe ko. Okay? At dahil umuo siya, ang gagawin ko, hindi ko siya kakausapin sa loob ng bahay nila. As much as possible, kung kaya ko siyang dalhin sa malapit na coffee shop sa kanila, tatanong ko, saan merong coffee shop dito na malapit? Doon tayo magkape. Doon ko siya kakausapin. Pero kapag walang choice, doon ko na rin kakausapin po sa bahay. Kasi walang choice eh. Okay? So, ayoko talaga sa bahay ko makausap, pero may time na ginagawa ko siya. Ngayon, nandun ka na sa area. Ang ginagawa ko po, simple lang, build ng rapport, kakamustahin ko muna talaga yung prospect. Aalamin ko, kamusta ba siya? Anong ginagawa niya ngayon? Anong pinagkakaabalahan niya? May problem ba siya na pwedeng masolusyonan ng produkto ko o ng business ko? Once na makarinig ako ng, may problem sa si tito, tita, yung magulang niya, o siya mismo, o kaya naman, medyo hirap siya sa pag-work niya ngayon. May mga dreams pa siya na hindi niya na-achieve. Okay? Tsaka ako pwede ipasok. Alam mo, sakto pare. Kaya ako nandito sa area, nag-expand kasi ako ng business ko. Ang tanong na nun next, ano yung business mo? Doon ko napapakita yung barley. Eto pare, alam mo na itong I am worldwide. Pakita ko yung benefits. Paano magkaroon ng discount. Paano yung Give Me 5, yung Just For You. Close the deal. Ang dali lang. Kasi mas mabilis mo pong ma-share yung meron kang produkto at negosyo kapag kausap mo na yung tao. Ka face to face mo siya.
sa lahat ng ways ng pag-i-invite po, ito yung masasabi ko talagang nasa 90% yung success rate sa akin personally na nag-join, nag-pay in po yung kinausap ko. Pwede nyo rin po itong i-apply, but first, build your foundation. Huwag na huwag kang susugod agad ng hindi ka equipped kasi masasayang yung prospect. Okay? Malinaw? Okay yon? Okay? So, ayan. So, try mo to kung sa mga sa mga graduate na ng Dream Team Academy New Movers Training Program, pati yung graduate na po sa akin on how to invite, no? May oral revalida kasi sa akin 'yan. And how to handle objections, try mo 'yan. Etong technique na to, tong ambush, believe me, kaya mong mag-uwi ng daang libong pay-in kada araw. Opo, yung puro exec. Kaya mo, kaya mo, kaya mo. Lalo na kung may resulta ka na, yung sasakyan mo, ipang-ikot mo yan. Kung may kotse ka na, tulungan mo yung downline mong mang-ambush din. Basta, i-equip mo muna yung downlines mo. Madali lang naman talaga yung networking. Nagiging mahirap lang if walang direction, if walang susundan, if walang guide. Okay? So, next. Build rapport, then share why you are there. Yun nga, build ka muna ng rapport. Hindi pwedeng pagkapasok mo ng bahay nila o pagkakita nyo, business ka agad. Hindi, kamustahin mo muna siya. Mag-ano ka muna, yung makipag-catch up ka na totoo sa kanya. Okay? Kasi ganun po ako eh. Alright, next. Strategic flyering. Sino dito na mamlayers? Pwede ka bang mag-type 5 kung na mamlayers ka po? Ayan. So, may mga namamalayers. Actually, hindi lahat talaga namamalayers. No? Kasi medyo old school na yan. And the reason why, bakit maraming hindi na namamalayers, simple lang. Tingin nila hindi na effective. Yes, tingin nila hindi na effective. And may reason bakit hindi na effective. Kasi hindi naman strategic yung pagbibigay ng flyers. Okay, for example. For example lang, ha? Hindi ko nilalahat. Bumili ka ng flyers, 5 bundle. Pinamigay mo sa Baklaran, pinamigay mo sa Recto, pinamigay mo dun sa mga lugar na mukhang walang pang pay-in yung tao. Yung mga mukhang hirap na hirap, kapos na kapos yung tao. Kahit anong ganda ng produkto mo, kung di mo yan na-explain, di mo yan mapapakurious. Kahit anong ganda ng negosyo mo, hindi rin yan masyadong mag inquire kasi wala nga silang pang start ng business. Kaya marami sa atin, pag namlayers, walang nag inquire kasi hindi kino-consider yung lugar, yung mga tao, anong class ng tao, yung mga nandoon. Ito pa ang masakit. Madalas na binibigyan yung mga taong nagmamadali. Naglalakad, pauwi, may pupuntahan. Ituturo ko ngayon paano yung strategic flyering. Okay? So, pakinggan mo ito mabuti and i-apply para hindi rin po masayang yung pinambibili nyo ng flyers. Okay? Kasi hindi rin biro yan. 250 to 350 sometimes yung 100 pieces, di ba? So, para di masayang at maging fruitful, be strategic. Okay? Maximize your flyers. Know where to give. Saan ka tamang magbigay? Number 1, coffee shops. High-end. Huwag ka tumambay dun sa mga mukhang walang pera. Pwede naman yan. Hindi naman sa sinasabi kong mamili kayo ng bibigyan nyo ng opportunity. Give chances to all. Pero if you want to maximize, ang pinag-uusapan kasi natin dito, how to maximize doon ka sa mga lugar na kung saan yung mga tao, pag naging interesado, may pambili agad, may pang pay in agad. So coffee shops, yung mga high-end. Ngayon, ito yung difference. Pag nagbigay ka sa mga matataong lugar na nagmamadali, lahat naglalakad, di mo yan makausap. Ni hindi ka nga makapag-introduce. Ang mangyayari na iaabot mo lang yung flyers. Walang conversation kasi hindi nakastay put o nakasteady 'di yung tao. Tama?
May nare-realize ka ba? Na-imagine mo ba na, oo nga no? Oo nga no, tama eh. 'Di ba? Sa mga namigay na ng flyers dito. Bakit? Yan din po kasi yung realization ko nung mali-mali pa ako magbigay nung flyers. Eto maganda. Nasa coffee shop, nagkakape, nakaupo. Hindi yan aalis. Mas makakausap mo siya. Tapos, kailangan strategic din. Kung offer mo produkto, yung flyers mo, product, kailangan strategic na mamimili ka rin ng edad. Yung mga tingin mong may kailangan talaga ng produkto. Halimbawa, 30 pataas, 35 pataas, 40 pataas. Tapos, kailangan creative yung approach mo. For example, may nakita akong medyo couple, no? Medyo may edad na, kunwari, or nagsisimula ng umidad. Kunwari lang. Okay? Hello po, I'm Kinik Leon from I Am Worldwide. Question lang. Familiar na po ba kayo sa barley? O kaya naman, sasabihin ko, question lang. Meron na po ba kayong maintenance sa health or sa mga family members nyo? Meron na. Pag sinabing, oo, meron na. Share ko po sa inyo tong barley. Familiar na po ba kayo sa barley? It can eliminate a lot of maintenance po sa ating katawan. Okay? So, if continuous nyo po itong gagamitin, kaya niya ma-eliminate yung mga tinitake nyo po ng mga maintenance drugs. If you're interested to know more, ito po yung aking Facebook name plus yung mobile number ko para pag may tanong kayo, masagot ko agad. Actually, pwede nyo rin po akong add sa Facebook ngayon. Add mo na sa Facebook. Ganun lang. Kasi hindi mo naman agad yung pwedeng presentan eh. Pero kung pwede at available sila at that moment, na sige nga, explain mo nga sa akin. Total, nagkakape lang din naman ako eh. Kung paano. Doon mo na siya pwedeng mapresentan. Mas may chance makapag-present ka yung ang binibigyan mo yung mga taong nagmamadali, naglalakad o yung mga taong nakaupo at nagre-relax. 'Di ba? Okay? So, tambay ka sa mga coffee shop na nandoon yung mga may pera. Pero dapat pasimple lang yung approach. Hindi pwedeng lantaran ka mamlayers. Okay? So paisa-isa lang. Kailangan mamimili ka ng ng mga, alam mo yun, mukhang meron talagang pambili. Okay? Pangalawa, village houses. Ano yan? Halimbawa, bumili ka, 100 flyers, isang bundle, 100 pieces. Medyo ano lang to kailangan alam mo ang weather forecast. Mag-ipit ka sa mga mailbox ng mga may pera. Yung mga magaganda yung bahay. Para may awareness. Kung taga doon ka sa village na yon, may barley distributor pala dito. Sige, pag kailangan ko, bibili ako sa kanya. Total, taga dito lang din pala eh. O magkaroon ng awareness doon sa village na yon na, may gantong produkto pala. Kasi yung flyers, may health benefits ng barley eh. Depende kung anong gamit mo. Diba? So, pag naging interesado yan, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng customer. Ano pa? Sa mga kondo. Paano ka mamimigay sa mga kondo? Nako, mentor, kung iikutin mo floor by floor, masisita ka kasi may CCTV ang mga hallway. Saan ka dapat mag-ipit ng flyers? Punta ka sa mga mailbox ng mga kondo. Hanapin mo yung mailbox ng tower na yon. Doon mo ngayon iipit yung mga flyers mo. Okay? So, meron tayong isang business partner from other country, ginagawa iyan. Ang nangyari, doon siya nakakuha ng maraming retails, no? Maraming pay-ins, kasi iniipit niya sa mga mailbox ng condominium o nung building nila doon. Okay? So, naka-condo, may pang-barley yan. Parking lot, be strategic. Parking lot sa mga mall o kahit saang medyo magagandang lugar. Ngayon, kung ako, mag-iipit sa wiper ng sasakyan o dun sa may pintuan, ang iipitan ko na yung mga magagandang sasakyan. Yung medyo mas angat sa normal na sasakyan. Halimbawa, papiliin mo ko ng sedan o SUV. Mas pipiliin kong maglagay dun sa SUV kumpara dun sa sedan na luma. Okay? Pwede rin naman sa mga bago, mga bago-bago. So, kailangan marunong ka rin tumingin. Okay?
So kung mayroong mga high-end na sasakyan, o di ipitan mo, walang problema dun. Huwag ka lang papahuli. Kasi minsan may mga mahihigpit na guards naninita. Okay? So again, yan. Bakit? May pambili. May sasakyan nga may pambili yan, barley. Tama? Fifth, schools. Paano to sa school? Ako po, sarili ko lang to. Hindi ko to ipapa-apply sa lahat or hindi ko ini-insist na gawin nyo. Halimbawa sa schools, meron kang co-parent, bigyan mo. Bigyan mo ng flyers. Okay? Pwedeng maintenance approach, no? O health, pwedeng business approach. O kung kaamiga mo yan, o mare, baka interesado ka. Kaya kitang tulungan kumita, 500 to 1,000 per day. O ito yung flyers ko, ganto ganyan. O kaya, ang ginagawa ko po, yung anak ko, si Zoe, pinagbibigay ko siya ng flyers sa teachers. Pati kung sakaling, lagi may flyers yun sa bag Pag meron student na andun ang parent, papabigay ko sa kanya yung flyers. Lalo na yung may choco barley rin. So, alam ni Zoe mag-alok din ng choco barley. Yung mga ganon. Though, wala pa naman siyang pay in doon. Pero may nakapag-try na, order. Pero ang importante kasi, nagagawa mo rin, magkaroon ng awareness. Malay mo, kailanganin na nila. Eh di ikaw, balikan nila. O yung tatay nga pala ni Zoe, tsaka nanay niya, nagbabarley. Eh di tatanungin nila si Zoe, kukunin yung number, info, ganto ganyan. Okay? So, ganun din sa mga teachers. Minsan nga, ang nireregalo namin sa teachers, hindi material na bagay Barley. Nung nag-Teachers Day, barley yung pinamigay namin. Sa church, wag ka mamimigay sa loob. Pangit yon. Kami po, practice ko sa labas after ng service. Pero hindi ako nag-offer ng business. Ang in-offer ko, health benefits lang. Lalo na dun sa mga matatanda. Wag ka mag-offer ng business sa church. Magiging, minsan yung ibang tao, kahit sa church, judgmental totoo ho yan Reality speaking lang. Hindi lahat ng nasa church mabubuti. Minsan yung iba dyan napaka-judgmental pa. So para iwas issue lang, 'di ba? More on health lang yung i-share mo. Paano ka natulungan sa health? Okay? Seventh, communities, associations, and groups. Kung may kotse ka, sumali ka sa mga car club. Kung nagzumba ka, sumali ka sa mga nagzumba. Kung nagbabike ka, sumali ka sa mga nagbabike. Umattend ka ng mga event nila, umattend ka ng mga gathering nila para mag-expand, lumawak yung network mo. Ang problem kasi kaya wala kang bagong prospects, wala kang bagong networks. Hindi nadadagdagan yung kakilala. So kailangan nadadagdagan. Kailangan nakakapag-jive, nakakapag-bonding ka rin sa kanila. Kasi once the trust is established, mabilis makapag-offer ng anything. Okay? Okay. Next. Floating networkers approach. What do I mean by this? Ito yung mga taong nagne-networking noon pero ngayon hindi na. Yung mga na-burnout na noon, nagsawa na kasi yung mga kumpanyang sinasalihan nila, nagre-reset yung system, lalo na kung multiple accounts, nagsasara, bumabagsak, nag-iiba ng branding, ng pangalan, kasi natataksan ng sobrang taas, yung mga ganyan, may mga kaso, may mga cases. Okay? So, yung mga feeling nila, hindi na para sa kanila yung networking. Ito lang, simple lang yung approach ko dyan. 2 tanong, pero powerful. Ayan, hello bro, di ba nagne-network ka o tayo before? Nakita ka na ba ng company na hindi ka pa nag-i-invite, automatic nagkakaroon ka na ng downlines? Sagot niya, hindi pa. Bakit? Oh, okay. And nakakita ka na ba ng company na kada may 4 ka na ma-refer, ibabalik yung puhunan mo pa ulit-ulit? Let's say may bonus kang 1.7 million. Yun sa Hope package yan pang clickbait yan to create curiosity. Or 300,000 every 4 referrals. Ha? May ganun ba? Parang wala namang ganyan. Yan yung sagot niya. Meron bro. Yan yung meron sa Complan ng company ko ngayon. Kaya kita minessage para i-share ko sa iyo. Libre lang. Hindi mo kailangan sumali. Ipapakita ko lang sa iyo yung marketing plan kasi sure ako pag nakita mo to, magugustuhan mo at siguradong matutulungan kita. Game ka? Ganun lang. Pag ayaw, edi wag. Pag gusto, edi go. Pero yung mga nagsabing ayaw, may curiosity na nabubuo dyan.
hintay ka 3 days, 2 days, o 1 week, magugulat ka. Pare, ano ba yung sinasabi mo? Twerker eh. Okay? So, doon mo sila pwedeng ma-ignite ulit. Yung magbalik yung spark nila sa pagne-network. Kasi yung iba dyan kaya na-burnout kasi maling kumpanya yung sinalihan. Okay? Now, ganyan lang kasimple. Okay? So next, scheduling. Schedule at least 1 to 2 days. Ask your mentors available schedule first. Tanong mo muna ha, mentor, bago ka mag-schedule ng appointment sa prospect mo, tanong mo muna kung available yung mentor mo. Kasi hindi lang ikaw yung tinutulungan niya. Marami rin niyang iba. Okay? Na downlines. Kaya dapat bago ka mag-set, mentor, ano yung mga available mong araw na pag nag-set ako ng appointment is pwede tayo. Kasi minsan yung iba, magugulat ka, ay, may naset na today. Eh, hindi mo naman mauohan kasi may nakasked ka na. Sayang yung prospect, okay? So, ito yung proper way ng scheduling. Bago ka mag-schedule, tanong mo muna si mentor. If hindi ka pa marunong mag-present, kung siya yung magpe-present, tanong mo muna yung schedule niya. Ano yung format? Full name, background, date, time, venue. Okay? Importante yung background na masabi mo. Doktor ba yan? Estudyante ba yan? OFW ba yan? Negosyante ba yan? And ano yung idea? Paano mo in-invite? Para yung mentor mo, kami, alam namin ano yung atake. Ano yung IBP slides na gagamitin. Ano yung pang-closing na ifo-formulate. Kasi lalo na po ako pag estudyante, iba ang pang-IBP ko. May student IBP ako. Pag negosyante, may negosyante IBP ako. Pag employee, may employee IBP ako. Pag OFW, may OFW IBP ako. Aba, kailangan effortan. Paano mo mapapayin kung hindi mo effortan? Kaya dapat may iba-iba kang IBP slides. Kasi hindi lahat nag-fit sa mga prospects o clients. Okay? So, simple lang naman ako mag-formulate ng IBP. Depende sa background ng kausap ko, puro yun din yung mga resulta na same background niya ilalagay ko. Pati yung atake ko, pati yung way kung mag-build ng rapport and mag-close ng deal. Okay? Kaya dapat alam ng mentor mo po ano yung background and paano mo siya na-invite, ano yung idea. Okay? So, confirm a day and on the day before the meeting, do not forget this. No confirmation means cancel. Okay? So, ano yung don'ts? Wag tayo sa immediate skets. Okay? Case to case lang yan. Official schedules. No RIBP training schedules. So, Monday, Friday, Saturday, 5 p.m. meron tayong business presentation sa main office. Meron din tayong trainings ng 7 p.m. na naka-live via Zoom o via Facebook Live, no? So, always be present. Ngayon, eto na, venue. Okay? Invite on a neutral ground. Never at prospects' homes or any territorial ground kasi maraming distractions. Halimbawa, nag-IBP ka sa bahay ng kliyente mo. Eh, umiyak yung anak, kailangan ng pagkain. Eh, nasa just for you ka na yung pinakamagandang kitaan, nai-interrupt. Hindi ka makapag-close ng deal ng maayos kasi umiiyak yung baby. O kaya yung asawa, utos ng utos. 'Di ba? So, ang dami niya pwedeng gawin. May kakatok, may delivery, Shopee po, 'di ba? Lazada. Imbis na nakafocus siya sa presentation, nadi-distract. Okay? So, wag din sa restaurants kasi ang utak ng tao nasa pagkain. So, kung magre-restaurant ka, pakainin mo muna, 'di ba? Para tuloy-tuloy yung inyong presentation, hindi siya distracted. Okay? So, pag coffee shop naman, no, kailangan ang tawag dito, yung location mo, yung inuupuan mo, pader ang nasa likod para wala silang nakikitang ibang dadaan o distractions. Okay? So, kasi baka mamaya nakaupo ka, ang background mo puro mga tao, eh may dumaang gwapo, na-distract yung babae mong invites. 'Di ba? Eh kung lalaki may nakitang magandang babae, na-distract din kasi doon na tumingin. So, gets mo? Kaya kailangan blanco lang yung nasa likod mo lagi. Okay? So, strategic pati yung seating arrangement natin. Kung ikaw nag-invite ka, mentor mo yung magpe-present, aba, ikaw na ang may trabaho dapat na maghanap ng magandang corner doon sa restaurant or coffee shop na pag-IBP-han nyo po. Okay? So, ABC rule, tee up, keep it short and simple, no?
For example, alam mo ba yung magdi-discuss sa'yo, ang dami na niyang natulungan sa business na ito na maging millionaire, makinig ka mabuti sa kanya kasi matutulungan kanya. Okay? Hindi kailangan super haba. Once mentor arrives, introduce mo na agad dun sa prospect mo. Ma'am, siya nga po pala yung kinukwento ko sa'yo, si Mentor Kinix. Okay? So, don't do it in front of your mentor. Huwag mo i-tee-up yung prospect sa harapan ng mentor mo. Kailangan ang tinitee-up mo lang o ang binibuild up mo lang is yung mentor, hindi yung client. Kailangan ang bida ay si mentor. Okay? Huwag mo ibibida yung kliyente mo kasi baka mamaya mawalan ng confidence and conviction yung mentor mo. For example, binida mo. Alam mo ba, mentor, itong invite ko, may-ari ito ng dealership, may-ari ito ng ospital, meron to helicopter. baka baka hindi na makapag-present yung mentor mo, no? Pero kung well-equipped na leader yan, kahit gaano pa kayaman kausap niyan, kaya niyang kausapin. Yan yung maganda sa mga networkers. Okay? So sa presentation, set up home office, always turn on your camera, sign of respect bilang kung ikaw nakikisuyo ka sa mentor mo, nagpapa-IBP ka, kailangan turn on mo yung camera mo. 'Di ba? Kasi kapag naka-off yan, mag-off din ng camera yung prospect mo, yung pinapresentan, hindi niya napakinggan ng maayos yung presentation kasi may ginagawa na palang iba. Parang ikaw ngayon, may ginagawa ka na palang iba, hindi mo mapakinggan yung training. Joke lang. Okay, always mute your mic para hindi maka-interrupt. Be active on chat when the speaker asks, answer and agree. Okay? Listen and focus. Use the power of nodding o yung pagtungo kapag may sinasabing tama at maganda si mentor. Huwag humiga at kung ano-anong ginagawa. Don't eat during presentations kasi pag nakita ka ng prospect mo sa camera sa Zoom, ay kumakain, nagutom din, kumuha ng pagkain. Eh just for you na yung ine-explain o yung highlight na nung presentation, eh wala pala siya, hindi niya napakinggan, hindi siya magjo-join. Don't leave during the presentations. Don't use your phone while your mentor is presenting, especially kapag face-to-face. Okay? Disrespect po yan sa mga mentor na nagpe-present or nagte-training. Okay? Don't ask questions while your mentor is presenting. After na lang ng presentation or pag wala na yung client mo. Wag na wag ka magtatanong habang nandyan yung client mo kasi ang maiisip niya ay hindi ako sasali. Hindi pala alam nitong kaibigan ko yung ginagawa niya. Ba't pa ako sasali? Okay? So, iwasan natin yung magtanong ha. Pag kayong dalawa na lang ng mentor mo, yon mas okay. And then, syempre, closing, critical part. Dapat to teamwork. Wag na wag kang magtatanong, ano yung nagustuhan, ay ano yung, wag na wag kang magtatanong na, kamusta ba? Kamusta yung presentation? Ganto, ganyan. Kailangan mag-focus ka doon sa mga bagay na tingin mong nagustuhan niya. Okay? So, be confident. You have the key to get their dreams. Lagi mo tatandaan yan. Ikaw yung nag-offer ng susi sa mga pangarap nila. And then let them realize that this is nothing to lose, but something to gain. And syempre, dapat tutulungan yung mindset, hindi peperahan. Kasi nararamdaman niya ng kliyente mo. Kailangan ang goal mo matulungan siya, hindi yung kikita ka. Okay? Our main goal is on the spot. Huwag nang pakawalan. It's now or never mindset. Kung kaya mo siya at willing naman siya mag-pay in on the spot, mas maganda. Pero hindi porket sinabing ang goal on the spot is talagang pipilitin mo. Yung to the point na sobrang nakakainis ka na sa mata ng prospect kasi grabe kang mangulit, mamilit. Kailangan professional way pa rin yung pag-on the spot. Ha? Be professional ha, mga mentors ha. Kailangan dito sa Dream Team maayos tayo. Hindi tayo yung basta-basta networkers lang. Hindi pwedeng puro, alam mo yun, basta kailangan professional tayo. Don't let your mentor close it alone kasi magiging pushy siya. Kailangan tulungan mo mag-close ng deal. Na wag kang mangangako na tutulungan mo yung prospect ay na wag kang mangangako na yung income guaranteed. Kahit walang gawin yung prospect, pero kikita, kalokohan yun. Nangloloko ka lang doon. Huwag ganon. Hindi ka ganon. Hindi ka dapat ganon. Hindi tayo mangangako ng ganon. Okay? Kailangan alam nila na it will depend on the effort. Okay?
So, wag mamangako ng hindi totoo. Wag ka rin papayag na, ay, bago ako mag-join, try ko muna mag-invite. Wag. Paano kung yung in-invite niya, talagang walang pangarap sa buhay? As in talagang yung mabilis niya lang nahatak, tapos tinry niya lang papresentan sa'yo, hindi nag-join kasi wala nang pangarap sa buhay. Ang sasabihin niya, ay, hindi na ako join kasi hindi nag-join yung invite ko. Okay? So, wag na wag kang mag-IBP hanggat hindi pa siya member. Okay? So, closing tips, ask the right questions. Then know their objections and answer them. Kailangan master mo yung handling objections, ibang topic yan. So, ito yung mga tamang tanong na itatanong mo sa prospect mo. Base dito sa mga nakita mo, sa opinion mo lang, tingin mo ba makakatulong itong business opportunity na to para, halimbawa, yung reason why niya gusto niyang kumita ng extra kasi gusto niyang makapag-ipon. Ang tagal niya na pala nagtatrabaho pero wala pa siyang ipon. Yung tipong kahit pang pay-in, wala siya. Yan yung tatanungin mo. Based dito sa mga nakita mo, sa opinion mo lang, tingin mo ba makakatulong itong business opportunity na to sa'yo? O kaya tatanungin mo, ano yung pinaka nagustuhan mo sa negosyong pinresent ko sa iyo? Okay? So kailangan naka-focus dun sa mga benefits, sa mga gains niya. Alright? So based dito sa nakita mo, sa opinion mo lang, tingin mo ba makakatulong itong business opportunity na to para makatulong ka sa magulang mo? Yan yung example. Okay? Nung reason why of your prospect. And then, based dito sa mga nakita mo, sa opinion mo lang, naniniwala ka ba na makakatulong itong opportunity na to para sa kung ano man yung binanggit niyang reason why niya o yung mga gusto niyang ma-achieve. Ngayon, may nakalagay dito focus, question mark, question mark, question mark. Ano ibig sabihin niyan? Magfo-focus ka sa kung ano yung pinaka nagustuhan niya sa pinresent mo. Kung product, doon ka mag-focus sa product, sa benefits, sa beauty, sa testimonies ng products. Kasi kapag gusto mag-join ng tao because of the product, tapos pinipilit mo siya na mag-join dun sa mga resulta, yun yung binibida mo, hindi na magjo-join yan. Kasi product nga yung gusto eh. Pwede doon ka mag-focus. Pag ang pinaka-focus niya, nagustuhan niya daw yung kitaan, doon ka rin mag-focus. Grabe yung Just For You, no? Grabe yung Power of Two. Grabe yung Infinity Commission. Grabe yung Checkmatch Commission. Ang dami. Kaya nga ang dami kumita. Ito, tignan mo. Dating waiter, dating driver, dating construction worker. O, pakita mo na pakita, doon ka mag-focus. Kasi yun yung gusto niya. Okay? So, cut-off Monday, first goal is ROI. Sir, pwede ka na mag-refer agad para pagdating ng cut-off, may income ka na. Slot reservation. Sir, pwede na tayong mag-reserve ng slot para ikaw mauna. Yung mga susunod na ma-refer ko, under mo na. And at dinagdag ko dyan, para masimulan na kitang ma-welcome sa team at maturuan habang kinukumpleto mo yung pang-join. Para natututo na siya. Naka-attend ng training, ay, ang ganda pala, ganda pala. O sige, gagawan ko lalo ng paraan yung pang-join. Kasi ganito pala dito, dami ko matututunan, daming tutulong sa akin, ang dami palang mga taong nagka-resulta. Kasi na-involve mo na siya eh. Okay? Credit card option for staggered payment, pwedeng 24 months to 36 months to pay. One account policy, pag nauna ka, may mag-join bukas, mamaya, spillover na yon. Yung abono, case to case yan. Karamihan ng kilala kong inabonohan lang yung pang-pay-in. Nako, hindi wina-workout yung business. Bakit? Wala naman silang nilabas eh. Opo, ako, may inabonohan na ako noon. Yung mga ibang downlines ko, may mga inabonohan ng mga kakilala, kamag-anak nila noon. Wala, hindi nag-workout. Bakit? Hindi naman pinaghirapan yung pang-join. Okay? Kaya ako, as much as possible, wag niyong gawin yan. Wag na wag. Okay? Reminder, promise only what you can deliver. Then deliver more than you promise. And syempre, encoding, ask your mentor how to encode. Kailangan matutunan mo agad yan. Ano pa? Encoding dapat sa spill side muna. Extreme left or extreme right lang. Okay? Second, direct encoding sa isang side na. Now, spillovers are your responsibility, not just a bonus. Tulungan mo rin sila. Connect and communicate. Fifth, you need to duplicate to multiply. How can you duplicate if you don't have the right set of skills, the right foundations?
Kaya titraining ka. Titraining ka ng matindi, ng malala. Aaralin mo talaga to na parang kurso sa college. Para pag nagkagrupo ka na, you can duplicate and multiply. Ganun kasimple. Yung iba hindi makapag-duplicate, makapag-multiply. Bakit? Wala silang tamang foundation. Puro presentation, IBP, 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 IBP. Puro ganun lang. Papayin, papayin. Then what's next? Wala na. Hindi na magfo-flow. Kaya kailangan turo, 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 turo tayo. Hindi lang presentation. Turo, 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 turo din. Okay? Next. Finish again, Dream Team Academy New Movers Training Program. Just keep pushing, stay focused, and your hard work will pay off. That's it, mentors. Thank you so much sa pag-stay dito sa ating napakaganda, powerful training, no?